magkabata, sanggang dikit na ang magkapatid na Richela at Lynette. Tumig sa pa, maligo. Nya nay makasagol nga bata niya. Kuan si awayon niya, mulaban ko. Hanggang sa bumuo na sila ng sariling pamilya, hindi pa rin sila mapaghiwalay. Sina Richela at Lynette kasi magkasama pa rin sa iisang bahay. Hating kapatid sa mga gawain, Puli-puli ra migluto sa akong manghod. pati na sa iisang lalaki. Sina Richela at Lynette kasi naghahati sa pagmamahal ni Tonton. Kidyol, tagtulo ka gabi Lunes kang gingging, antod sa Merkules, sa Huwebes, kang Linit, antod sa Sabado. Si Tonton kasi hindi lang minahal si Richela, kundi pati na ang kanyang hipag na si Lynette. Magkapatid, magkahati, magkaribal. Tingal na ako magulang nga kinsa daw amahan sa akong giburos. Nga di man jud ko magsaba sa iya. Ako mismo hang tugan. Tungod sa akong kalagot, kuha na gud kog sundang kay buksantok sa akong nauna ba akong patyo na lang akong isuon. Sa kubong ito sa Tagbina, Surigao del Sur, nakatira sina Richela at Lynette kasama ang iisa nilang mister na si Tonton at ang 14 na anak ni Tonton sa kanilang dalawa. 8 sa mga ito kay Richela, 6 naman kay Lynette. Sa laki ng kanilang pamilya, sa tuwing sila'y kakain, 4 na kilong bigas ang kailangan nilang isaing. Among sudan, nukos, Dili ikas ulo diri asa isa ka kan-anan. Dahil hindi kasya sa sahig na nagsisilbi na rin nilang lamesa ang ilan sa kanilang mga anak sa kwarto na kumakain. inani among porma mangaon, kada adlaw. Sa sahig na rin sila natutulog. Ako diri ko matulog, akong manghod dira si Alberto diri uban magluyan diri ning matulog manghilak ang uban kay wa nay katulgan di na magkakuan lagi kay ut na kaayo sige nagbagulbol sige nagkuan akong bana nga tidang gamay kay nga balay. At para naman daw walang magsiselos kung kanino tatabi si Tonton sa pagtulog, meron silang sinusunod na schedule. Kidyol, tagtulo ka gabi Lunes kang gingging, antod sa Merkules, sa Huwebes, kang Linit, antod sa Sabado. Pero bakit humantong sa ganito ang kanilang sitwasyon? Taong 2003 nung nag-cruise ang landas ni Tonton at Richela sa isang sayawan sa Agusan. Ito na pong sayawan sa amo nayawan na pud mi siya. Kita na ko na siya sa daplira sa kuan ba sa tindahan. Niya siya kuan kaning duha ka uyab patungan siya. Basta ang mga bae nga, maduol mong gud sa kuwagot, sila po'y manguyab sa kuwapod. Pero sa mga babae raw na naroon nung gabing yon, nabighani raw talaga si Tonton kay Richela. Gwapa niya, dimpulan. Pag human sa sayawan, nangyab siya sa kuha. Wa pa dahil na ko siya gisugot. Pero misteryoso talaga ang pag-ibig dahil si Richela, hindi man niya ginusto nung una, nahulog din ang loob kay Tonton. Nakaangay ko kay buutan siya. Kuan nindot siya mo istorya baka na makilig ko sa iyang mga kuan istorya. Hanggang naging mabilis daw ang mga pangyayari. Sina Tonton at Richela nagtanan. Gingging ako nang gidala diri sa mga San Rafael. Dito mi sa bukiran jud kay nila. Tungwa mi naglisod pa ato. Malipayon kay mi naguban. Hanggang nagkaroon sila ng anak. At para may katuwang sa pag-aalaga sa kanilang sanggol, pinatira ni Richela sa bahay nila ang nakababata niyang kapatid na si Lynette. Nagbantay na ko sa iyang anak pagpanganak niya. Bilang ate, lagi raw nakabantay si Richela kay Lynette. Kaya ganun na lang daw ang kanyang pagkadismaya nung nalaman niyang si Lynette buntis. Ingon ko nga, kinsa may nakapaburos nimo pagtugan sa ako. Tingalan ako magulang nga kinsa daw amahan sa akong giburos. Nga di man jud ko magsaba sa iya. Sa kabila nito, ipinagkibit balikat na lang daw ni Richela kung sino ang ama ng kanyang pamangkin. Pero nung ipinagbuntis na raw ni Richela ang ikatlong anak nila ni Tonton, may napansin na raw siyang kakaiba. Kuan na sila tago-tago nag.
kuan kung nga naunsa man mo manong magperminti naman mo mag-uban. Ako mismo hang tugan kang gingging. Anak kong bana nga kanang bata amuan ng anak si Linit. Kung sa akong kalagot kuha na gud kog sundang kay magsantok sa akong nauna ba akong patio na lang akong isuon. Sa puntong yon, nabunyag na sa tuwing umaalis pala noon si Richela para magtinda ng gulay, naging malapit sina Tonton at Lynette dahil sila ang madalas na naiiwan sa bahay. Butan siya po. Nakuha na butan niya. Hanggang si Tonton, tuluyan na raw nahulog ang loob sa kanyang hipag. Anak si Linit po, sige na good kay kagusto mo ko si mo ha. Wa man ko magustot nagkarugay nagsige naman noon may kadit kuan. Antod na buhat na ang dili mayo. Pagkaburos na ako, natingalan ako magulang nga kinsa daw amahan sa akong giburos. Ang hamong gitago mo. Ngunit walang lihim na hindi nabubunyag. Ako siyang ingon nga kabaga ni mugnawong wa na gyud ka kapangitaglain kani ako apa jong bana. Grabe niya ka suko, suko niya. Laya siya. Ako po siyang giapas dito sa ilaha. Grabe man kasuko ang amahan. Si Tonton, pinilit pa rin paamuhin si Richela. Pauli ko nila kay kuan daw kuno kaning ang bata sige daghila sa kang Alberto. Nagsige pangita sa ako love gyapon ako siya. Nagistoryahan mi nga mag-ipon na lang tanin niyo. Ang among mga anak dagko na niya kanang lisod man pod og mag kuan mi lagi o nga kuan kanang dili na po pwede magkabulag kay looy kay among mga anak ug among biyaan. Pantay-pantay gina sila. Wala gi palabo na ko sa ila nga pati akong mga anak. Wala gi palabi na ko. Mga puro gina ko na sila mga love. Yung isang concern para sa mga bata ay pwede rin nilang ulitin. Ito yung normal template ng pamilya nila. So they'll grow up as if, it's a normal thing. They might feel some shame about themselves. They have to realize it's not their fault. It's the situation where they were born and they grew up. Ang mga tao sa amo aperte yung kuana ihingalan gana sa amo naara na yung mga baboy Nakarating sila dito dahil binubuli sila sa lugar nila kung saan sila galing. Kung sila ay nagsasuffer ng any mental or emotional suffering, that is psychological violence under Republic Act 9262. Pero kung voluntarily naman, inaccept nila yung ganitong klaseng sitwasyon, hindi sila pwedeng kasuhan for violence against women and children. Kakulangan ng pag-aalam ng mga kababaihan kung ano ang karapatan nila, lalo higit yung mga mahihirap nating kababayan na walang oportunidad para makapag-aral formal. Akala nila yung lalaki lang ang makapagbigay ng maayos na sa kanila. Kawawa ang mga anak nila. Hindi naman niya kayang tustusan lahat yan. Gaya ng inasahan, naging masalimuot ang unang taon ng kanilang pagsasama. Utong hinay-hinay na kuan na ako si Linit na dawat mag-istoryahan mi okay na mi. Dahil lumalaki na ang kanilang pamilya, sina Tonton, Richela at Lynette tulong-tulong sa paghahanap buhay. Magkakasama silang nag-harvest ng rubber, ang kabuhayan sa parteng ito ng Mindanao. Ang buhaton kada adlaw. Alundang mig alas 6 sa hapon. Pero ang kinikita nilang 5,000 pesos kada 2 linggo, kulang na kulang daw sa kanilang mga pangangailangan. Mahal pa kayong bugas utangon na mo tag 3,000. Di gid paigo sa mga anak. Kuan lagi, igo lagi sa kaon. Walang sobra. Para magabayan daw sina Richela, Lynette at Tonton sa komplikado nilang sitwasyon, bumisita sila sa Municipal Social Welfare and Development sa bayan ng Tagbina. Niingnan na mo ma'am nga dili na pwede nga magbiya pa mi kang Alberto daghan na may mga anak. Kailangan nila ng understanding at saka compassion. Meron silang pinanggagalingan na baka hindi pa natin naintindihan. Bisan ikaduha ko nga asawa ni Alberto pero ipantay ramin niya duha. Mahal pud na ako silang. Ang gusto na ako nga malainan si Linit og balay, lahi iya pong anak didto pod sa iya, ako pong anak diri pod sa ako Para makatulong sa kanilang sitwasyon, nangako ang kapitan ng barangay poblasyon na magbibigay ng supplies panggawa ng kanilang kubo. Nagaanta mo ng tabla para ibongbong. Marami pong salamat sa inyo ha.
o wala may makabot dire. Wa gid ni matabangi. Mahirap husgahan ang sitwasyon ni Tonton, Richela at Lynette dahil sila lang ang nakakaalam at nakakaintindi ng tila sanga-sanga nilang relasyon. Kadtong dili makadawat sa amo nga duha mi kabuk asawa, hinaot nga dili na sila magsigpang hilabot sa amo. Wa minangayog kuan gipakaon sa mga anak sa ila. Bisan tuod ing anime, malipayon kay aming nga pamilya. Kailangan natin mulat tayo sa katotohanan na hindi nakadepende ang buhay ng babae sa lalaki. We can always be independent. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.